Posibleng epekto ng kasalukuyang tensyon sa gitnang silangan sa presyo ng mga produktong petrolyo sa bansa. Ating aalamin kasama si Director Rino Abad ng Oil Industry Management Bureau ng Department of Energy. Director Abad, magandang tanghali po. Welcome sa Bagong Pilipinas ngayon. Magandang tanghali po sa inyong programa at sa ating mga kababayan. Sir, sa kasalukuyang pong tensyon sa Middle East, lalo na itong mga pinakabagong pag-atake at mga reports ng market disruption sa langis, ano po ang magiging epekto nito sa presyo ng krudo sa world market, pati na rin po yung epekto nito sa domestic price ng gasolina at diesel dito sa ating bansa? Well, sa nangyaring atake ngayon, ang Iran naman ho ay nagsusupply ho yan ng around 1.71 million barrels of oil per day, no? That is around 1.61% ng global supply. So, kung Iran ang pag-uusapan, hindi ho masyadong nakakataranta yung kanyang effect kung magkaroon man ng disruption ang oil export ng Iran. Maliit lang ho ito. Kaya lang, dahil sa nangyaring ang gulo dun sa Middle East, especially ang pinag-uusapan ay yung Strait of Hormuz, kasama na ho dyan ang other producing Middle East countries. Tama ho yung mga nasasabi na baka umabot to ng around 16 to 17 million barrels of oil per day ang nakataya ho dyan sakaling magkaroon ng disruption, no? Temporary closure yung Strait of Hormuz. So, dalawang aspeto po yung dinidescribe natin. Kung Iran lang ho, hindi ho natin masyadong mararamdaman. Pero kung ang Middle East producing countries ang apektado dahil sa gulo dyan sa may Strait of Hormuz, malaki ho yan, around 16 to 17% of the global supply. So, doon ho tayo sa Iran lang. Nanotice ho natin yung attack nung February 28. That is in the middle of the adjustment period. Last week, no? Yung trading prices last week, umingkris man, bagamat umingkris siya, hindi naman ho big time, no? Hindi malakihan. So, ang naging adjustment ho for this week, actually mangyayari yan Tuesday o bukas this week, ay hindi ho kalakihan at hindi naman ho masabi na hindi na ito kasama dun sa nangyaring atake. Kasi nangyari nga ang atake noong February 28. Supposed to be ang movement ng price, dapat ngayon na natin mararamdaman. Pero, hindi rin ho tayo titigil sa monitoring kasi ang hihintayin ho natin baka ho next week at the next week pa inaasahan ho natin na meron pa rin hong tuloy-tuloy na pag-increase. Ang sana hindi ho mangyari, kapareho lang ho sana ngayong week, yung hindi lang ho, yung normal lang na pag-i-increase consistent with the ongoing volatility ng price dito sa Middle East conflict at hindi sana maging big time, no? Pag ang big time ang mangyari, ibig sabihin nagpapanik ho ang oil market at ang kadahilanan siguro niyan pati na ho yung other Middle East countries oil export ay nagkakaroon ng problema. Sana ho limitado lang at ito'y maging localized lang dun sa Iran. But in any case, nakabantay ho ang Department of Energy sa araw-araw na sitwasyon para ho ma-report ho tayo at ma-update ho natin ang ating ang Department of Energy at mga ibang ahensya at ang ating mga kababayan ho. Okay. Director, nabanggit mo na ito nga lang February 28 nangyari yung sigalot at hindi maaring ito yung makaapekto ng sobra sa magiging adjustment for this week. Pero worst case scenario po kung sakasakali magpatuloy itong sigalot sa gitnang silangan, gaano po kalaki ang magiging epekto nito sa ating bansa? Well, ang existing ngayon na lumalabas sa mga oil reports, ang projection ng mga analyst ay baka umingkris, no, ng 5 to 10 US dollar per barrel. Ang kasalukuyang level ho ng ating crude oil ay nasa 72 US dollar per barrel. At ang estimate ho namin kung madadagdagan ito ng mga 10 US dollar per barrel, bawat isang US dollar po ay baka umabot ho ng 30 centavo in terms of peso
impact doon sa pump price. So kung ang mga 10 US dollar na yan times 30 centavo, baka umabot to tayo ng 3 pesos. Ngayon nga, bukas, meron na ho tayong mararamdaman na more than 1 peso. So, most likely, again, ang sabi ko, kung aabutin natin yung 10 US dollar, baka umabot pa tayo ng mga additional 2 pesos pa for the next few weeks. Yun ay ang sitwasyon na hindi ho gagrabe. Kasi ang projection naman ho pag buong Middle East supply ang magkaproblema, yan ho ang sitwasyon na baka umabot ho tayo ng more than 100 US dollar per barrel. Nasa 72 tayo ngayon. Napakalayo ho ang tataasan ng price na yan at medyo mabigat ho yan at magkakaproblema lang hindi ho ang Pilipinas lang kundi ang buong mundo dahil napakalaki ho ang supply na mawawala. It will be around 16 to 17% of the global supply. Okay. So Director, in terms of pangangasiwa po nitong epekto nga ng inaasahang pagtaas kung sakasakaling mangyaring magpatuloy itong sigalot, ito pong